Hindi mo na ulit mararanasan ang nangyari sa past mo. Ipinapangako ko na mamahalin kita sa paraang hindi ka na masasaktan pa. Dear Amihan Stories presents First Love Kita, Attorney, written by Clover Daffodil. Nagdedemand ng fans ni Kimberly Morena ng public apology at malala ng backlash online. Dahil sa kumakalat na video, sunod-sunod ang termination at suspension ng mga endorsement contracts mo. Kung magpapatuloy pa to, pwedeng mauwi sa irreversible damage ang karir mo. Galit na turan ni Melinda, ang manager at ina ni Sarah, habang hinuhugasan ng ilang plato sa lababo. Kanina pa ito nagsasalita at hindi matapos-tapos sa ginagawa. Ganun ito kapag galit, naghahanap ng pagkakaabalahan. Dapat ay nasa photoshoot siya ngayon, but it was cancelled last minute, before she even got to the venue. At ngayon, para siyang kriminal na nagtatago sa condo unit niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, ma, huwag ka nalang magbasa ng comments. Anya sa inis na boses, pero siya mismo ang gumagawa niyon ngayon. Kahit anong pigil niya ay hindi niya may iwasang magbasa ng mga comments tungkol sa kanya. Gawin mo na lang kasi kung ano inuutos sa'yo ng agency. Huminto ang kamay niya sa pag-scroll sa laptop niya. Ma, they want me to apologize. Kapag ginawa ko yun, para ko na rin sinabi ni tama sila na ganun talaga ako. Eh bakit? Hindi mo ba talaga ginawa? I know you too well bago mo nabuo yung karir mo. Nag-aaral ka pa lang, palagi ka na talagang napapaaway. Anito, napanganga siya at hindi makapaniwala na narinig yun mula sa mismong ina. Ma, si Kim ang nauna. She provoked me. Kung ano-anong insulto ang sinasabi niya sa akin. And you expect me to just behave like a good girl? Sinampal ko siya kasi deserve niya yun. Kung alam niya lang na may nagbi-video pala sa kanila noong araw na yon, sana naging mas maingat siya sa kilos niya. Sana hinayaan mo na lang. Anong napala mo ngayon? Wala, di ba? Sira na ang karir mo. Sa tingin mo ba maaayos mo pa to? Inis niyang nahampas ang mesa at matalim na tumingin sa mama niya. Hayaan ko lang? Alam mo ba kung anong sinabi niya, ma? Sinundan niya ito ng tingin nang ilagay nito ang mga plato sa lagayan saka ito umupo sa harap niya. Anong sinabi niya sa'yo? Worth it ba yung ginawa mo kapalit ng karir mo? Ang sabi niya, homewrecker ka. Kabit ka raw ni Papa. At ako. Itinuro niya ang sarili. Anak daw sa labas. Sinabi niya rin na malandi ka at kaladkarin. At nasa dugo raw natin yun. Ang mang-agaw ng lalaki. Kumalat na ang issue niyo noon. Lalo na nang suulin ka sa trabaho ng legal wife ni Papa. Kahit wala kang sabihin, at kahit gaano ko gustong paniwalaan na hindi totoo ang lahat ng yun, it will never change the fact na totoo yun. Kaya nga wala akong papa simula nang pinanganak ako, di ba? Pero nung nakilala ko siya, may iba pala siyang pamilya. Matatanda ng mga anak niya. Kaya alam ko na una na talaga sila bago tayo dumating. Ayaw niya sanang sisihin ng mama niya, pero hindi niya mapigilan ang bugso ng emosyon. Ganun na rin ang tingin sa akin ni Kim kasi naging ex ko ang boyfriend niya noon. Alam mo naman ang past namin, di ba? Classmate kami ng high school at sa same university kami nag-aral. Noon pa man ay mainit na ang dugo niya sa akin. Dagdag niya. Baka sang hinanakit sa mga mata nito. Matagal bago ito nagsalita. Totoong kabit ako ng papa mo. Kaya dapat hindi mo na pinatulan yung babaeng yun. Anito na walang emosyon o baka nagpapanggap lang itong matatag sa harap niya. Hindi kaya karma to sa atin, ma? Hindi niya naiwasang itanong ang bagay na yon. Nakasira ng pamilya ang mama niya at produkto siya ng panloloko. Kaya siguro ganun kabilis binabawi ang lahat ng bagay na pinaghirapan niya. Kung hindi ka gagawa ng public apology, ako na lang ang gagawa nun para sa'yo. Man naman hayaan mo kong i-handle to, okay? Ang kailangan mo lang naman kasing gawin mag-sorry. Siguradong ilang araw matapos nun ay makakalimutan na rin nila ang issue mo at makakabalik ka sa normal mong buhay. Sa tingin mo ganun lang kadali yon? Isang bagay na hindi ko gagawin ay humingi ng sorry sa taong yun. Madiin niyang sabi. Kasabay ang malakas na pagsara ng laptop at tumayo. Pumasok siya sa kwarto at malakas ding isinara ang pinto. Pakaramdam niya isasabog ang dibdib niya sa bigat ng nararamdaman niya ngayon. Napaupo siya sa kama at tinigilan ang maiyak. Ilang sandali pa ay biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Kate, ang kaibigan niya. Isa itong talent coordinator sa agency na kinabibilangan niya. Si Catherine ang kumokontak kapag may brand deal, shoot o booking para sa kanya. Hindi ako tumatanggap ng offer ngayon.
Pasensya na. Agad niya sabi pagkasagot ng tawag. Oh, come on. Sa lagay mo ngayon, sa tingin mo may mag-o-offer sa'yo ng trabaho? Tumawag ka ba para inisin lang ako? Of course not. May nakuha na akong abogado para sa isasampa mong kaso. Talaga? Napaayos siya ng upo. Marami na siyang nilapitang lawyer. Pero nang malaman na si Kim ang sasampahan niya ng kaso, walang pagdadalawang isip na tinanggihan siya ng mga ito. Kilala mo si Sean Rodriguez? Sean Rodriguez? Sino yon? Hindi mo siya kilala? Na-feature na siya dati sa mga news. Karamihan kasi sa mga hinawakan niyang kaso ay mula sa mga pamilyang walang kaya sa buhay. Puro malaking tao ang binabangga niya at lahat ng yon na ipanalo niya sa korte. Dahil doon minahal at hinangahan siya ng maraming tao. Di ba ang galing? O tapos, hindi naman ako mahirap kaya hindi niya rin tatanggapin ang kaso ko. Well, tinanggap niya. Napatayo siya. Seryoso? Baka naman hindi niya alam na ako ang magiging kliyente niya. Gulat niyang sabi. Actually, kaibigan siya ng kuya ko at pinakiusapan ko si kuya na kausapin si Sean Rodriguez na tanggapin ang kaso mo. Well, naging maganda naman ang resulta at pumayag siya. So, free ka ba bukas? Free naman, cancel na lahat ng schedule ko. Kung pwede ka bukas, magpapa-appointment na ako para ma-meet mo na siya agad. Pwede ako bukas, pero hindi ako pwede sa mga public places. Alam mo naman na mainit ako sa mata ng mga tao ngayon. Ang sabi ni kuya, maluwag ang schedule ni Sean Rodriguez bukas. Kahit anong oras at kahit saang lugar, pwede siya. Magsiset ako ng appointment kay Sean sa private VIP room ng restaurant sa Diamond Hotel at 1 p.m. Safe ka dun at walang makakakita sa'yo. 1 p.m. sa Diamond Hotel? Okay, sige. Salamat, Kate. Ano ka ba? Wala yun. Kaibigan kita kaya hindi ko hahayaan na buli-bulihin ka lang, no? Natawa siya. Oo na. Salamat ulit. Sige na, may gagawin pa ako. Bye. Bye. Kinabukasan, bago mag-alauna ng hapon, ay agad siyang nag-ayos para sa appointment niya kay Attorney Rodriguez. Nakasuot siya ng sombrero, mask, at shades para walang makakilala sa kanya. Pero parang mas lalo pa siyang nakakaagaw ng pansin dahil sa ayos niya ngayon. Hindi rin naman pwedeng lumabas siya na kitang-kita ang mukha niya. Maingat siyang lumabas ng building hanggang sa makasakay siya ng kotse niya papuntang Diamond Hotel. Pagdating doon, napansin niya na maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng hotel. Anong meron? Tumingin siya sa labas nang hindi binubuksan ng bintana. People were holding cameras. Nakaangat din ng mga cellphone na para bang may inaabangang kukunan ng litrato. May dala rin ng mga itong tray ng itlog at kung ano-anong bulok na prutas na nasa karton. Aside from that, they were holding banners. Malalaki ang letrang nakasulat doon. Sarah Violent, Bully, Ruth, Low Class. Hindi nararapat manatili sa modeling industry. Paano nila nalaman na dito ako pupunta? Binuksan niya ang cellphone. Unang bungad pa lang, mukha niya agad ang dumaan sa FYP niya. Nakunan siya ng litrato habang palabas ng building at pasakay ng kotse. Kahit na anong disguise niya, nakilala pa rin siya. Nakalagay sa caption na papunta siya sa Diamond Hotel. Napanganga siya. Inis niyang naibato ang cellphone sa dashboard. Ngayon, hindi niya na alam kung paano siya makakababa ng kotse niya. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kate. Nanonood ako ng livestream ngayon. May nagla-livestream sa harap ng Diamond Hotel. Puro mga haters mo at inaabangan ka nila. Sorry, I was in public when I made an appointment. Mukhang may nakarinig kaya nalaman nila kung saan ka pupunta. Ano, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang, pero hindi ako okay ngayon. Nasa loob pa ako ng kotse. Hindi ako makababa. I already called the manager of the hotel. Magpapadala sila ng guard sa'yo para ma-assist ka. Sige, salamat. Pinatay niya na ang cellphone at naghintay ng guard. Ilang sandali lang ay napansin niya ang dalawang lalaking naka-guard suit na papalapit sa pwesto niya. Ay, bakit dalawa lang? Dalawang guard lang ang sasama sa kanya. Kahit guard, siguradong hindi sasantuhin ng mga haters niya. Kumatok ang isang guard sa bintana ng kotse. Huminga siya ng malalim, hinanda ang sarili at bumaba ng sasakyan. Ma'am, sa service entrance po tayo dadaan. Sabi ng guard, sa likod din ng hotel kung saan madalas dumaan ang mga kilalang tao para hindi mapansin ng crowd. Lumapit din ang isang guard sa kanya para pagitnaan siya at mas maprotektahan. Sige, salamat. Pasensya na sa abala. Anya bago sila lumakad. Nakayuko siya at lakad-takbo papunta sa service entrance.
Hindi pa man siya nakakalayo ay biglang may tumamang matigas na bagay sa ulo niya. Napahinto siya at napahawak sa buhok. Malakit yun at amoy bulok. May nagbato ng bulok na itlog sa kanya. Nandito si Sarah! Biglang may sumigaw na umagaw sa atensyon ng lahat. Doon na siya napatakbo habang ang mga guard ay pilit na hinaharangan ang mga tao. Buti na lang may nakaabang agad sa entrance, kaya nakapasok agad siya. At naharang na mga ito ang mga humahabol na susunod sana hanggang loob. Inis na inis niyang kinapa ang ulo kung saan tumama ang bulok na itlog. Ha! Pwisit! Ma'am, may CR po sa bandang kanan. Diretsuhin niyo lang po, sabi ng guard. Hindi siya sumagot at dumiretso na lang sa itinuro nitong CR. Hindi siya nakatingin sa dinaraanan habang papaliko siya. Kaya hindi niya namalayan ang pagbangga niya sa isang matigas na bagay. Malakas ang naging impact niyon kaya nawalan siya ng balanse at hindi sinasadyang nahila ang necktie ng lalaking nakabanggaan niya. Everything happened too fast. Namalayan na lang niya na nasa braso na siya nito at magkadikit ang labi nilang dalawa. Ilang segundo silang nanatili sa ganoong posisyon bago niya ito naitulak palayo at masamang tinitigan. He's wearing a black tailored suit. May hawak na black suitcase na para bang may a-attendan na meeting. All in all, gwapo ito, pero, well, hindi niya bet. Bastos! Anya sa inis na boses. Umarko ang isang kilay nito. Ano ka mo? Tinawag mo ba akong bastos? Ano pa nga ba? Hinalikan mo ko. First kiss ko yun, kulagya ka. Inis niyang kinuskus ang nguso niya para ipakitang diring-diri siya. Wow. Natawa ito. Ako pa ngayon ng bastos. Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang bumangga sa akin at bigla na lang hinila ang necktie ko. Eh bakit mo ako sinalo? Sana hinayaan mo na lang ako mahulog. Buti nga nasalo kita eh. At saka first kiss ko rin yun. Ako nga dapat ang mandiri kasi amoy bulok na itlog ang bibig mo. Siya naman ang natawa. Amoy bulok na itlog? Tingnan mo. Tumalikod siya para ipakita kung saan nanggaling ang amoy na iyon. May bumoto ng bulok na itlog sa akin, mister. I don't know who you are. Hindi mabahong hininga ko. At mas nakakadiri ka. Okay, fine. Hindi nga mabahong hininga mo. Whatever you say. Nakakainis. Puro kamalasan na lang ang nangyayari sa buhay ko. Nabato na nga ako ng itlog. Tapos ngayon naman, nahalikan ako ng lalaking hindi ko naman kilala. Gusto ko pa naman ang first kiss ko sa harap ng altar. Pangarap kong ibigay yun sa lalaking mahal ko. It was just a kiss. Don't be dramatic. Kung para sa'yo wala lang yun, pues sa akin meron. Bakit kung magsalita ka parang napakalaki ng kasalanan ko? Dapat nga magpasalamat ka kasi hindi nabago ko yung ulo mo. Gusto mo mag-thank you ako? Sige, thank you kasi nahalikan mo ako. Thank you kasi dahil sa'yo wala na ang first kiss ko. Wow, you're impossible. Impossible ka rin. Puno ng pagkamangha ang mga mata nito pero hindi ito natutuwa. You know what? Ano ha? Ano? Ang lakas-lakas ng boses mo. Parang kang may megaphone sa bibig mo. Gusto ko sumigaw kasi naiinis ako sa mga haters, paparazzi, sa'yo, sa lahat-lahat. I didn't mean to kiss you. It was just an accident. Kung naghahanap ka lang ng masisisi kasi puro kamalasan nangyayari sa'yo ngayon, fine, you can vent it on me. Bumuka ang bibig niya. Akala niya may masasabi pa siya, pero wala na. Pakiramdam niya, lalabas niya lahat ng inis na naipon sa dibdib niya. Tumagal ang titing niya sa lalaki. Wala naman siyang plano na magdrama, pero ng mga sandaling yon, bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Nang unang pumutok ang issue, hindi naman siya umiiyak, pero hindi niya alam kung bakit ngayon ay umiiyak siya sa harap ng lalaking hindi niya naman kilala. Bakit ka umiiyak? Dahil lang sa kiss? Hindi makapaniwalang tanong nito. Mas lalo siyang naiyak. Napatakip siya ng muka at napahikbi. Hey, stop crying. Baka isipin ng mga tao na pinapaiyak kita. Mariin niyang pinunasan ng muka saka masamang tumingin sa lalaki. Siguro katulad ka rin ng iba na gusto akong siraan. What? This is merely just an accident. Kung ayaw mong maniwala, fine. There's a CCTV over there. Pwede nating panoorin yun to clear the misunderstanding. Anito sabay turo sa CCTV na nakatapat sa kanila. Forget it. I have no time for that. Kalimutan mo na lang na nangyari to. Anya saka dire-diretsong umalis at pumunta na sa CR. Paulit-ulit niyang pinunasan ang ulo niya para alisin ang bugok na itlog. Pero hindi matanggal ang amoy niyon sa simpleng punas lang. Kaya wala siyang choice kundi basain yun ng tubig. Medyo maamoy pa rin pero hindi na masama tulad kanina. Pinaliguan niya ng pabango ang sarili.
Pagkatapos ay tinitigan niya ang sarili sa salamin. Hindi niya matuyo ang buhok dahil wala namang blower sa mga shared public CR. Sabog na rin ang makeup niya dahil sa pag-iyak. Kailangan niya ulit i-retouch yun. Ilang minuto siyang nasa CR para ayusin ang sarili. Nang matapos, chinek niya ang oras sa relo. 2:26 PM na. Lampas isang oras na siyang late. Baka umalis na ang lawyer na i-meet niya ngayon. Tumuloy pa rin siya sa restaurant kung saan nagpa-reserve ang kaibigan niya. Good afternoon ma'am, may reservation po ba kayo? Tanong ng isang staff pagdating niya roon. I'm meeting Attorney Rodriguez. Sagot niya. Agad nitong chinek ang logbook bago nakangiting hinarap siya. This way po ma'am. Sinamahan siya nito sa isang private lounge area. Pagdating doon ay napansin niya agad ang nakaupong lalaki sa table. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi pa niya nakikita ang muka. Thank you. Sabi niya sa staff bago ito umalis. Mabagal siyang naglakad palapit sa table. His back was somewhat familiar. Pakiramdam niya, nakita niya na ang lalaki. Pero saan? Naalala niya ang lalaking aksidente niyang nahalikan. Pero agad niya ring ibinaksi yun sa isipan. Paglapit sa lalaki ay agad niyang inilahad ang kamay. Good afternoon, Attorney Rodriguez. I'm Sarah Lavin, your client for today's meeting. Lumingon ito sa kanya, kasabay niyon ay bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong. Ito ang lalaking aksidente siyang nahalikan. Tumayo ito at tinanggap ang kamay niya. Hi, I'm Sean Rodriguez. Pakilala nito. Your lawyer, apparently. Dagdag pa nito. Ikaw si Sean Rodriguez? Ang late naman dun, no? Teka, alam mo nga ako ang client na i-meet mo today? Hindi naman kasi ito mukhang nagulat. Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Kalat ang mukha mo sa internet dahil sa isang scandal video na kumakalat ngayon online. Nasa top 1 hot search ka pa nga eh. And of course, I know you're my client. Bakit hindi mo sinabi na ikaw si Sean? Before I even say anything ay nakusahan mo na agad akong bastos at kung ano-ano pa. At isa pa, you weren't in the right state kanina. Kaya hinayaan mo na kitang mag-cool down. So ano, kalmado ka na ba ngayon? Humigpit ang hawak niya sa strap ng shoulder bag niya at napayuko siya. Nakakahiya. That's the word that keeps repeating in her head. Ito pala ang lawyer na i-meet niya ngayon. Tapos, hindi pa maganda ang unang pagkikita nila. Please have a seat. Mukhang magiging interesting ang meeting nating to. Ani siya na naunang umupo. Attorney Rodriguez, sorry. Nag-angat siya ng tingin at matapang na sinalubong ang mga titig nito. Hindi ko alam na ikaw si Sean Rodriguez. Fine, ina-acknowledge ko na. Aksidente nga yung pagdikit ng mga labi nating dalawa. Mabilis ang lakad ko nun kasi masamang-masama ang loob ko. Hindi ko sinasadyang mahila ang necktie mo. Apparently, kasalanan ko talaga kung bakit nahalikan mo ko. I'm sorry. Mahaba niyang paumanhin. Kung hindi mo pa nalaman na ako ang lawyer na imimit mo ngayon, baka habang buhay mong isipin na bastos ako at nakakainis. Buwelta nito. I may be shallow at times, pero nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Sorry na, please. Nasaan na yung malakas ang boses at sumisigaw-sigaw sa akin kanina? Bakit kalmado at nakakaawang babae na nasa harap ko ngayon? Ang bilis mo naman yata magbago ng karakter, Miss Lavin. Alam kong nakakarindi ang boses ko at ang kapal ng mukha ko para humarap sa'yo ngayon. Alam kong galit ka sa akin at baka iniisip mo na ngayon na hindi ko deserve na ipaglaban sa korte. Baka iniisip mo ring tanggihan ng hinihingi kong tulong para sa kasong isasampa ko. Kaya I'm really sorry. But please, this is a big case. Hindi ako mahirap tulad ng mga kliyente na tinulungan mo. Pero please, I badly need a lawyer. Kailangan ko ng tulong mo. Makaawa niya. Ngumiti ito na para bang na-amuse sa sinabi niya. If you're really that eager to get me as your lawyer, then fine. Pero kailangan mo muna akong gawan ng isang pabor. Pabor? Anong klaseng pabor? Kailangan ko ng pretending girlfriend na ihaharap ko bukas sa parents ko sa family dinner. Ano ka mo? Pretending girlfriend? Ayaw mo? Seryoso bang taong to? Hindi naman siguro nagkakaubusan ng babae para siyang piliin ito. Wala namang problema ron. I'm willing to do it kung ang kapalit ay tutulungan mo ko. Pero Attorney Rodriguez, have you forgotten how bad my reputation is right now? Siguradong hindi nila ako magugustuhan para sa'yo. Hindi mahalaga kay mama ang reputasyon ng isang tao. Kung makikita niyang busilak ang puso mo, magugustuhan ka niya. As for my dad, lawyer din siya. Marunong siyang kumilatis at bumasa ng tao.
Hindi ka niya huhusgahan base lang sa isang video clip. Ganon? Paano ka naman nakakasiguro na magugustuhan nga nila ako? Simple lang naman ang sagot doon. Alam ko ang mga ugali nila kasi mga magulang ko sila. Pero bakit kailangan mo ng pretending girlfriend? I'm nearly in my 30s. Pinipilit na nila ako magpakasal. May deal kami. Kapag wala akong maiharap na babae bukas, sila na mismo maghahanap para sa akin. I don't want them meddling in my love life or choosing who I should be with. Paliwanag nito. Tumagal ang titig niya sa lalaki. Nahihirapan siyang magdesisyon. Sirang-sira na ang reputasyon niya. Kaya paano na lang kung sa pagpapanggap niyang girlfriend nito ay pati ang reputasyon nito ay masira niya. Pero ito naman ang nag-alok at hindi siya. Bahala na. Sige, pagpayag niya. Agad itong napangiti saka inilahad ang kamay sa harap niya. Then it's a deal. I'm looking forward to be working with you, Miss Lavin. Ngumiti rin siya bago tinanggap ang kamay nito. Shall we order now? Tanong nito matapos nilang magkamay. Wala siyang ganong kumain ngayon kaya ginaya na lamang niya kung anong order nito. So let's start the real business. Panimula nito habang hinihintay nila ang order. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito, sabi niya. Yeah, it's about the video clip circulating online. I've already watched it. Ang pinakita lang doon ay ang pananampal mo. Malinaw na ang intensyon ng nagpakalat ay ang siraan ka. Nilaro-laro niya ang kamay sa ilalim ng mesa habang inaalala ang pangyayari. Ang totoo kasi niyan, matagal na niya akong binubuli. Nagkaklase kami way back in high school. At hanggang sa magsimula ako sa modeling, kasabay niya, hindi niya na ako tinantanan. Saan nangyaring pananampal mo sa kanya? Nangyari ang pananampal sa dressing room. Kami lang dalawang nandoon ng mga oras na yon, kaya siguro malaya siyang gawin ang gusto niya. Ang totoo, siya ang naunang nanakit. Gumanti lang ako. Kinabukasan nagulat na lang ako kalat na sa social media ang pagsampal ko. Walang CCTV sa dressing room, wala ring witness. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin ang pangalan ko. Tumiti siya ng diretso sa lalaki. Buo na ang loob sa plano niyang gagawin. Gusto ko mag-file ng kaso laban kay Kimberly Mariana. Pero wala akong sapat na ebidensya. Dagdag niya. Tahimik lang si Sean habang nakikinig. Walang emosyon ang mukha nito. Pero halatang pinag-iisipan nito ang bawat detalye. Alright, wika nito sa wakas. Bahagyang sumandal sa upuan at pinag-cross ang mga braso. Here's the reality, Miss Lavin. The video circulating online is incomplete. Malinaw na may putol. May dalawang posibleng legal remedies tayo. Tumango siya at naghintay ng sunod na sasabihin nito. Una, cyber libel. Kahit hindi na-edit ang video, kung sadyang ipinakalat ang bahagi nito na kulang sa konteksto at alam na makasisira ito sa reputasyon mo, pwede tayong magsampa ng kaso. Kailangan lang nating malaman kung sino ang nag-upload o nagpakalat at may ebidensya na may masamang intensyon o mali siya to. Tumango siya. Inintindi ang bawat sinasabi nito. Pangalawa, Pagpapatuloy nito. we can establish that you acted in self-defense. Kahit walang CCTV o witness, pwedeng gamitin ang consistency ng statement mo. Medical records kung meron, at ang history ng harassment or bullying. Pero Atty. Rodriguez, ako ang nakitang nanampal sa video. Pero ang batas hindi lang nakabase sa isang clip. Context matters. At kung mapapatunayan na nauna siyang nanakit o ng insulto, pwede kang hindi managot sa batas, kahit may magtangkang magsampa ng kaso laban sa'yo. Tumahimik siya sandali dahil dumating ang order nila. Don't worry, based on what you told me, may laban ka. Kahit may impluwensya o connection siya, ang ebidensya at batas pa rin ang masusunod. Hindi ito madali, but it's far from hopeless. Sambit nito habang hinihiwa na ang karne sa plato nito. Sa tingin mo ba na ipapanalo natin to? May tiwala ka ba sa akin? Wala naman akong choice kundi pagkatiwalaan ka. What does that mean? Wala. Pero thank you ha, kasi tinanggap mo ako as your client. Actually, marami na ako nilapitan na lawyer pero lahat sila tinanggihan ako. Bakit naman? Kim has an influential family. Nasa political dynasty ang pamilya niya at marami silang business dito sa Cebu. Ang alam ko, mataas ang posisyon ng kuya niya sa pulisya. Seryoso ang mukha nito at mukhang hindi naman nagulat. Kahit gaano pa ka makapangyarihan ng isang tao, batas pa rin ang masusunod. At isa pa, if you didn't have a chance, I wouldn't have helped you. Napangiti siya. Thank you ulit. I'm just doing my job. Ngumiti ito bago muling bumaling ang tingin sa plato nito.
Nakalahati na nito ang steak habang siya ay halos hindi nagagalaw ang pagkain niya. Pinanood niya lang ang lalaki habang kumakain to. Hindi niya ito napansin kanina, pero may itsura naman pala. Mahaba ang buhok nito na bahagyang humaharang sa mga mata nito. Makapal ang kilay at sobrang tangos ng ilong. Expressive din ang mga mata at parang hindi nasisinagan ng araw sa sobrang puti. Nakakapagtaka na wala pa itong girlfriend. Hoy, Naputol ang pag-iisip niya nang magsalita ito. Noon nilang napansin na nakatitig na rin pala ito sa kanya. Ha? masyado ba akong gwapo ha? Anong sinasabi mo? Kanina ka pa nakatitig sa akin, alam mo ba yun? I was just spacing out. Ganun ako kapag maraming iniisip. Alam ko kung anong iniisip mo. Anong iniisip ko? Sige nga. Gusto mong marinig? Kaya nga tinatanong kita, di ba? Ang gwapo niya talaga. Bakit nga ba hindi ko agad napansin na ang gwapo-gwapo niya? Hindi ko inakalang nakahalik ako sa isang gwapong tulad niya. Dapat pala hindi ko na lang siya sinigawan kanina at tinawag na bastos. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib ko. Sa tingin ko, nagugustuhan ko na siya. Ganun. Ganun ang tumatakbo sa isip mo ngayon. Umaarting tura nito. Pagkaksyang natawa, hindi makapaniwala. Dati ka bang komedyante ha? Ang galing mo magpatawa. Dapat naging stand-up comedian ka na lang imbes na lawyer. Feeling better? Ha? Natigilan siya. Sinadya pa nitong gawin yun para patawanin siya. Hindi ako komedyante, pero at least napatawa kita. Gusto mong matawa ako? Minsan, sa dami ng problema na dumadaan sa buhay natin, parang mas masarap na idaan na lang sa tawa ang lahat. Ang galing ah. Pwede ka na rin maging psychiatrist ngayon. Then, I'll take you on as my private patient. Free of charge. Pwede ka magpakonsulta sa akin anytime. Baliw. Muli siyang natawa pero mas totoo na kumpara kanina. Habang ito ay ngumiti lang bago bumalik sa pagkain. Kumain na rin siya habang iniisip pa rin ang sinabi nito. Free of charge? Ibig sabihin ba niyon, pwede niya itong sandalan tuwing may problema siya? Alam niyang biro lang yon, pero gusto niyang seryosohin. Ilang sandali pa, matapos nilang kumain, hiningi nito ang numero niya para tatawagan na lamang daw siya at masusundo kinabukasan. Pagkatapos ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Muli siyang nagpa-assist sa mga guard habang pabalik sa kotse niya. Mabuti na lang at wala ng mga paparazzi at nag-aabang sa labas. Mukhang napagod na ang mga ito. Hindi niya talaga maintindihan ang mga taong nagsasayang ng oras para lang mag-spread ng hate. Can't they think of other things to do? Wala bang trabaho ang mga ito? Pag-uwi niya, inadatnan niya ang mama niya na naglilinis ng kwarto niya. Ma, tawag niya dito. Inayos nito ang unan sa kama bago siya hinarap. Oh, nakauwi ka na pala. Saan ka galing? Imbes na sumagot ay niyakap niya ito. Hindi pa kasi sila nakakapag-usap simula nang magkasagutan sila kahapon. Ma, sorry dahil nasigawan ko kayo kahapon. Sinsero niyang turan. Yumakap pabalik ang ina. Ako nga dapat ang humingi ng sorry dahil masigit kitang kilala. Alam kong hindi ka mananakit ng walang dahilan. Dapat sana ay inalam ko muna ang rason bago ko sinabi yun. Anito habang bahagyang hinihimas ang likod niya. Naiintindihan ko na kaya gusto niyo ako mag-public apology ay para kahit papaano ay mabawasan ang galit ng mga tao sa akin at hindi tuluyang masira ang karir ko. Pero may na-hire na po akong lawyer. He's a good lawyer. Naniniwala akong matutulungan niya ako. Humiwalay ito ng yakap para harapin siya. Patawarin mo si mama, anak. May kasalanan din ako kung bakit nangyari to. Kung hindi lang dahil sa kagagawan ko noon, ma. Putol niya bago pa man ito matapos ang sasabihin. May dahilan kung bakit nangyari yun. At isa pa, hindi naman ako mabubuhay sa mundo kung hindi dahil doon. Hindi ka ba galit, anak? Tanong nito. Ngumiti siya. Bakit naman ako magagalit? Kayo lang ang pamilya na meron ako, ma. Kayo ang kakampi ko sa lahat ng bagay. Kaya, paano na lang ako kung pati kayo makakaaway ko, di ba? Oh, siya, tama na ang drama. Basta kung ano man ang plano mong gawin, suportado kita. Thank you, ma. Anya at mas hinigpitan ng yakap ito. Nagpapalag naman ito at hindi na raw makahinga. Natawa lang siya at muli itong niyakap ng mahigpit. Matagal na rin noong huli niyang nayakap ang mama niya. Nakakamiss din pala ang maglambing. Matapos ang sandaling yon, kahit papaano ay hindi na gaanong mabigat ang dala ng mga komentong nababasa niya online. Kalmado na siya dahil alam niyang may kakampi na siya at may naniniwala sa kanyang inosente siya. Kinabukasan,
Nagising siya sa ingay ng cellphone niya. May tumatawag, si Attorney Rodriguez. Hello? Inaantok niyang sambit. Mag-ayos ka na. Nasa tapat ako ng building mo. Hihintayin kita rito. Saglit siyang nagloading bago biglang napabangon. Tuluyang nagising ang diwa niya. Teka, bakit? Anong ginagawa mo dyan? Nakalimutan mo na ba ang deal natin? Magpapanggap kong girlfriend ko para i-meet ang parents ko. Ngayon na ang araw na yun. Ngayon na agad? Sana sinabihan mo ko ng mas maaga. Sinabihan kita bago tayo maghiwalay kahapon, di ba? Ay, oo nga pala. Sige, mag-aayos lang ako. Agad niyang pinatay ang tawag at nagmamadaling nag-ayos. Nagsuot siya ng simpleng long sleeve blouse na may ribbon sa kanang bahagi ng balikat at tinanuhan niya yun ng maong na pantalon. Nag-heels din siya, saka nagsuot ng mask at shades. Gusto niya sanang magsuot ng cap pero hindi na yun babagay sa ayos niya. Pagtapos niyang mag-ayos ay maingat siyang lumabas ng building. Nakita niya agad si Sean na nakatayo sa tapat ng isang pulang kotse. Agad siyang tumakbo palapit dito. Sorry, medyo natagalan ako. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat sa tabi ng driver seat. Get in. Pumasok siya habang ito'y umikot patungo sa driver seat. Bago nito paandarin ng kotse ay nagsuot ito ng shades. Siya naman ay hinubad ang kanya para matitigan ng malinaw ang lalaki. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang umandar ang kotse. Sa bahay ng parents ko sa Mabolo. Mabolo? 2 oras ang biyahe nun mula Toledo City ah. Ayaw mo ba na magkasama tayo ng mahigit 1 oras? Sira, nabigla lang ako. Akala ko malapit lang ang pupuntahan natin. Nagpaluto si mama ng maraming pagkain. I told her that you're a picky eater. Hindi ko kasi alam kung anong pagkain ng usual na kinakain mo. What? Umawang ang bibig niya. Wala pa nga, pero sinisiraan na siya agad nito sa parents nito. Calm down. There's nothing to worry about. Sinabi ko lang yun para marami siyang ipaluto at may pagpipilian ka. Kung gusto mo akong maging pretending girlfriend mo, dapat magagandang sinasabi mo sa mama mo tungkol sa akin. Like what? I don't know much about you. Maliban na lang dun sa skandal mo. Maraming maganda sa akin. Una na dun ang mukha ko. Sexy din naman ako. Healthy at... What else? Hala, bakit wala siyang naisip na ibang maganda bukod sa ipinanganak siyang maganda? I think mabait naman ako. You think so? Bakit parang hindi ka sigurado? Forget it. Basta kung hindi ako magustuhan ng parents mo, huwag mo akong sisisihin ha. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng labi nito. I already showed your picture to my mom. She's excited to see you. Talaga? Saan mo naman nakuha ang picture ko? I just searched it online. Baka naman kung ano-anong picture ang pinakita mo ha. Patingin nga. Kinuha nito ang cellphone mula sa dashboard. Inopen yun. Pumunta sa gallery, saka inabot sa kanya. Yun ang pinakita kong picture kay mama. Nang makita niya yun ay nanlaki ang mga mata niya. What the? Seriously? Sa dami ng pictures ko online, ito talaga napili mo? Nakatupis kasi siya sa picture habang naka-sexy pose. She looked daring and wild in that photo. Part yon ng isang high-fashion editorial shoot. Wala namang nakakahiya pero iba kasi mag-isip ang matatanda. Nagustuhan naman ni mama. Ang hot mo raw. Napatango-tango siya, saka namamanghang lumingon sa lalaki. Now I get it kung bakit inalok mo kang maging pretending girlfriend mo. You like me, Attorney Rodriguez. Confident niyang turan. Agad na natawa ang lalaki. Inaamin ko na gusto kong picture na yon. But it doesn't mean that I'm attracted to you. Ang tipo kong babae ay yung mahiyain at mahinhin. Agad na umikot ang mga mata niya. She was just joking pero bakit sineryoso nito? Or maybe you were lusting over me. She teased. Sexually attracted ka sa akin, kaya gusto mo ang picture na yan. What? Oh, bakit? Hindi ba totoo? Ang mga lalaki, hindi nila magugustuhan ng isang picture na walang dahilan. Nakita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Lumunok ito at parang hindi na makatingin sa kanya. Now you're not denying. Tama ako. Shut up. Malakas siyang natawa. Tama nga siya. Marami na siyang lalaking na-meet na tulad ni Sean. Kaya hindi na siya nagtataka. Mali ka. Biglang sabi nito. Ide-deny mo pa rin? Not all men are lusting over your body. Nagustuhan ko ang picture na yon kasi ikaw yung nandun. Bonus na lang yung katawan mo. Dahilan nito. Hindi gusto mo nga ako. Fine. Oo na, gusto na kita. Happy? Anito sa inis na boses. Umawang ang bibig niya. Are you for real? Akala ko nagbibiroan lang tayo rito. I like you so much. Yan ang gusto mong marinig, di ba?
Ayan na, inaamin ko na. Bumukas sara ang bibig niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Kapwa na sila tahimik. Ramdam ang tensyon. Hindi siya makapaniwala sa biglaang pag-amin nito. Hindi niya mawari kung sinabi lang ba nito yon para patigilin siya o kung yun talaga ang tunay na nararamdaman nito. Si Sean Rodriguez may gusto sa kanya? Kailan? Paano? Gusto niya itong tanungin pero wala siyang lakas ng loob. Halos isang oras siyang tahimik hanggang sa huminto ang kotse sa tapat ng isang mansyon. Nandito na ba tayo? Tanong niya. Yeah, we're here. Sagot nito habang pababa ng kotse. Mabilis siyang bumaba para harangin to. He looked straight at her. Parang wala lang ang sinabi nito kanina. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Tumawid ito ng tayo at bahagyang umiti. Hindi ako nagbibiro. I really like you. Anito, na love at first sight ka? Love at first sight? Naniniwala ka sa ganun? Alam ko na. Na love at first kiss? Biro niya. Sabi mo kasi first kiss mo ako, di ba? Agad itong tumawa. Bago pa man ito makasagot ay bumukas ang gate at bumungad sa kanila ang medyo may edad ng lalaki at babae. The man looked stiff and serious, habang ang babae naman ay nakangiti at halatang tuwang-tuwa nang makita siya. Anak! Excited na sigaw ng ginang sa kaniyakap si Sean. Buti naman at dumating na kayo. Pagkatapos ay bumaling ang tingin nito sa kanya. Mula ulo hanggang paa, sinuri siya nito na walang bakas ng panghuhusga sa muka. Ito na ba siya? Tanong ng ginang. Biglang pumulupot ang kamay ni Sean sa bewang niya. Mom, Dad, siya si Sarah, my girlfriend. Pakilala ni Sean sa kanya. Ngumiti siya at bahagyang yumuko. Good afternoon po. Ay nako, ang ganda! Sabi ng mama nito na agad hinawakan ng kamay niya. Ako si Miriam. Huwag mo na akong tawagin tita ha. Tawagin mo akong mama. Opo, mama. Mas lalong lumawak ang ngiti ng ginang at saka tumingin sa asawa. Dear, bakit nakatayo ka lang dyan? Batiin mo ang magiging daughter-in-law natin. Sabi nito. Nagkatinginan sila ni Sean. Daughter-in-law na agad? Pero pretending girlfriend lang naman ang usapan nila. Nice to meet you, Sarah, right? Sambit ng papa ni Sean. Ngumiti siya. Nice to meet you rin po. Opo, ako po si Sarah. I'm Shen. Tawagin mo na akong papa. Sabi nito sabay lahad ng kamay. Sige po, papa. Sabi niya. Medyo nailing siya habang tinatanggap ang kamay nito. Ramdam niya ang intimidating aura ng Ginoo. Actually, kilala ka na namin. Dagdag ng papa ni Sean. We did a background check on you. Sabi ni Sean, taken out of context ang kumakalat na video clip. Magaling na abogado ang anak namin, kaya huwag kang mag-alala. Buo ang suporta namin sa iyo at sa kasong isasamba mo. Napangiti siya sa sinabi nito. Thank you po, papa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot. Never pa niyang naranasan na magkaroon ng ama, kaya iba ang tama ng mga salitang yun sa kanya. O siya, tama na ang daldalan, sabi ng ginang. Pumasok na tayo sa loob, siguradong gutom na kayo. Pagdating sa dining table, maraming ang nakahandang pagkain. Hindi pa siya nag-aalmusal kaya magana siyang kumain. Habang kumakain, napag-usapan ng family background niya at kung paano siya nakapasok sa modeling industry. Nagkwento rin ng ginang tungkol sa law journey ni Sean noong nag-aaral pa lamang ito. Tawanan at kwentuhan ang naganap sa hapagkainan. Pakiramdam niya tuloy, parte na rin siya ng pamilya ni Sean. Matapos nilang kumain, inilibot siya ni Sean sa kabuuan ng bahay. Napansin niya na may iilang paintings na nakadisplay sa pader. Puro landscape ang mga yon. Paborito raw ni Mama Miriam ang ganong estilo. Simple lang ang bahay, hindi yung tipong sumisigaw ng karangyaan. Simple yon, minimalist, malawak at maganda. Wala ka bang mga kapatid? Bigla niyang naitanong habang pababa na sila ng hagdan. Uuwi na rin siya dahil magagabi na. May kapatid akong babae. Nasa US siya ngayon para mag-aral. Wow, siguro matalino siya. Mas matalino ako. Agad siyang natawa. Anong gusto mong patunayan? Sinasabi ko lang para alam mo. Thanks for the information kahit hindi ko kailangan. Sarcastic niyang tugon. Pagbaba nila ng hagdan ay napansin niya na hindi nakaayos ang kwelyo ng polo shirt nito. Bakit? Nagtataka nitong tanong nang mapansin ng titig niya. She's a bit hesitant, pero hindi niya mapigilan na hindi yun pansinin. Huwag kang gagalaw. Ano ba yun? Inabot niya ang kwelyo nito para ayusin. Anong ginagawa mo? Inaakit mo ba ako ha?
Anito nang hulihin ng kamay niya. Anong inaakit ka dyan? Inaayos ko lang ang kwelyo mo. Hindi dahil sinabi kong gusto kita, pwede mo na akong akitin, okay? Ha? Binawi niya ang kamay at naglagay ng kaunting distansya habang hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Inaayos ko lang ang kwelyo mo. Hindi kasi ako mapakali kapag may nakikita akong hindi kaaya-aya sa paningin ko. Hindi lang maayos ang kwelyo ko, hindi na agad kaaya-aya. Small things matter, alam mo ba yon? Fashionista ako, kaya hindi ako mapapakali hanggat hindi ko yan naaayos. Muli niya itong inabot. Umaktong aayusin ulit yon, pero natulala siya. Huli na nang ma-realize niya kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Ilang segundo lang ang lumipas nang alisin nito ang kamay niya sa kwelyo nito at ito mismo ang umayos niyon. Alam ko na, may OCD ka no? Tukoy nito sa isang uri ng kondisyon na hindi mapakali kapag hindi perpekto ang isang bagay. Yun man tawag doon? Siguro, hindi ko alam. Kapag may nakikita kang hindi maayos ang kwelyo, aayusin mo kahit hindi mo kilala yung tao. Ha? Umarko ang isang kilay niya. Anong klaseng tanong yan? Fine. I'll let you fix my collar kapag nakita mong hindi ulit maayos. Just don't do it to other man. Is that your way of flirting with me? Kung yan ang gusto mong isipin. Anito saka lumakad patungo sa pinto. Agad siyang humabol. Hoy, Halika na, iaatid na kita sa inyo. excited kang pauwiin ako ah. Nafa-fall ka na agad sa akin. Ang bilis ah. Parang wala naman akong sinabi na nafa-fall na ako sa'yo. Delulo ka. Talaga? Kasi parang ayaw mo nang umuwi. Baka gusto mo pa akong kasama. Malakas siyang natawa. May gusto kasi ako itanong. Ano yun? Attorney Rodriguez, sabihin mo nga sa akin. Paano mo ako nagustuhan at kailan nagsimula ang pagkagusto mo sa akin? Kasi hindi ko talaga gets eh. Kahapon lang tayo nagkakilala. Hindi ka naman yata naniniwala sa love at first sight. Eh di love at first kiss nga. Pangungulit niya. Sasabihin ko sa'yo sa tamang panahon. Nakakainis ka. Kapag hindi mo sinabi sa akin, hindi na kita papansinin. Excuse me, I'm your lawyer. Paano kita ipaglalaban sa korte kung hindi mo ako papansinin? Ay, wag na nga. Pagdating sa garahe ay sumakay siya ng kotse na naiinis. Paano ba kasi siya nito nagustuhan na hindi nito masagot ng diretsyo? Nakangisi lang si Sean habang sumasakay sa driver's seat, saka pinaandar ang kotse. Para bang ine-enjoy nito ang mga sandaling yon. Tahimik sila buong biyahe hanggang sa makauwi sa condo unit niya. Salamat sa paghatid. Anya saka bumaba. Biglang pumaba ang bintana sa driver's seat. Bye. Anito saka nag-flying kiss bago pinatakbo ang sasakyan. Naiwan siyang hindi na naman makapaniwala. Aba, lokong yun ah. Ang lakas ng loob niyang gawin yun. Paano kung may nakakita? Agad siyang napalingon-lingon sa paligid, pero mukhang normal lang naman ang paligid. Doon lang malayang kumawala ang ngiti sa labi niya. He's kind of annoying sometimes, pero cute rin naman pala. Wait, what? Anong cute ka dyan? Hoy Sarah, tumigil ka nga. Kakakilala mo lang sa kanya tapos kinikilig ka na agad. Kastigo niya sa sarili. Hindi naman siya madaling ma-attach sa lalaki. Kaya nga sa edad na 26 ay wala pa siyang nadidate ni isa. Pilit niyang iwinaksi ang ideyang cute si Sean at umuwi na sa unit niya. Sa kabilang banda, matapos ihatid ni Sean si Sarah ay halos hindi na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya inakala na darating ang araw na mapapalapit siya rito. Para sa kanya, Sarah is one of a kind. Parang isang bituin na mahirap abutin. Ganoon kataas ang tingin niya rito. Hindi niya maituring na isang blessing ang pangangailangan nito ng lawyer para malinis ang pangalan nito. Pero it's somehow a blessing in disguise as well. At least, may dahilan siya para makausap at mas mapalapit dito. Ilang beses na rin kasi niyang nakasalamuha ito. Pero syempre, he was just one in 1,000 people na nakakasalamuha ni Sarah. Para sa kanya, he was just a fan way back na agad nitong makakalimutan. Pero sa pagkakataong ito, for sure she wouldn't forget him ever again. Desidido na siya, and he will not let the chance get away. Papatunayan niya ang sarili niya dito at aangkinin ito sa tamang paraan. Samantala, sa mga sumunod na araw, patuloy ang contact nila ni Sarah at Sean. Nagsimula lang naman yun sa isang high ng lalaki. At first, she thought they were gonna talk about the case. Pero nangangumusta lang pala at gusto lang makipagdaldalan. She's still in denial. Oo na, aaminin niya na. Cute nga talaga si Sean. Pero gwapo ito kapag seryoso.
at paunti-unti ay nagiging interesado na rin siya rito. Hindi ka ba busy? Ang dami mong time para makipaglandian ah. Reply niya dahil kinukulit na naman siya nito sa message. Nag-hi lang, nilalandi na agad. Ikaw napaghahalatang may gusto ka sa akin. Baliw ka, Attorney Rodriguez. Hindi naman kita type. Hoy, hindi pa expired ang pretending girlfriend mo. You should call me babe. Grabe, ngayon lang ako nakakilala ng lalaking ganyan bumanat. Anong type mo sa lalaki? Napaisip siya sa reply nito. Wala naman talaga siyang specific type. Basta natipuhan niya, magugustuhan niya. Pero nag-isip na lang siya ng pwede niyang maging type. Type ko yung lalaking magaling magluto. Reply niya. Ilang minuto lang ang lumipas bago ito nag-reply. Nagulat siya nang mag-send ito ng picture nito na nakasuot ng apron at nagluluto sa kusina. Klinik niya yon at zinum. Kinikilig siyang natawa. Talagang nag-effort ka pang kumuha ng props para magmukhang marunong ka magluto ah. Reply niya. I took HM when I was in senior high. Magaling talaga ako magluto. Ay, So, paano ba yan? Type mo na ako niyan. Natawa siya habang nagtatype. Ewan ko sa'yo. Hindi niya namalayan ng oras sa tagal ng pagpapalitan nila ng message. Napatayo siya mula sa sofa at naisipang maligo. Magtatanghali na rin kasi noon. Ang totoo, marami pa rin nag-o-offer sa kanya ng trabaho. Pero kailangan niya munang mag-lie low kaya maluwag ang schedule niya ngayon. At namimiss niya rin naman ang pakiramdam na walang ginagawa. Kapag maayos ng lahat, babalik na siya sa dati niyang buhay. Nang sumunod na araw ay tumawag si Sean, pero madalas ay nagme-message lang ito. Kaya baka importante na ang sasabihin at hindi na puro punchline na kahit corny ay tinatawanan niya. Good morning. Bati agad nito. May balita na ba sa investigation? Anya, hindi niya pinansin ang matamis na bati nito. Actually, yan ang rason kung bakit ako tumawag. Finally, good news ba yan o bad news? Good news of course. Pero mas maganda kung sasabihin ko sa'yo ng personal. Okay lang ba kung puntahan kita dyan sa unit mo? Bakit kailangan sa unit ko? Mas safe kasi kung ako na lang ang pupunta dyan. Alam mo naman ang nangyari sa'yo nung pumunta ka ng hotel. Paliwanag nito. Don't worry, I won't do anything. This is merely just about business. Seryoso ang sasabihin ko. Kaya kung papayag ka, pupunta na agad ako dyan. Pangungumbinsin nito sa kanya. Wala naman talagang problema ang pagpunta nito. Nahihiya lang siyang harapin ito dahil puro panlalandi ang ginagawa nito kapag nagme-message sila. Sige. Isisend ko sa iyo ang unit number ko. Sige, hihintayin ko. Anito saka pinatay ang tawag. Agad niyang sinend ang unit number saka agad na naligo at nagsuot ng magandang blusa. Saan ka pupunta? Tanong ng mama niya nang mapansin na nakaayos siya. Wala ma, may pupunta kasi rito mamaya, yung lawyer na hinire ko. May lead na raw siya about sa investigation. Mabuti naman kung ganon. Pero bakit parang hindi lawyer ang pupunta rito kundi boyfriend mo? Anito sa may pilyang ngiti habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Si mama naman, gusto ko lang maging presentable sa harap ng bisita. O siya, sabi mo eh. Biglang tumunog ang doorbell. Yan na yata ang bisita mo. Ako na pa magbubukas. Agad siyang tumakbo papunta sa pinto at binuksan yun. Napangiti siya nang makita si Sean. Mukhang excited kang makita ako Biro nito. He looked formal as usual. Naka-brown tailored suit at maayos na nakahati sa gitna ang buhok. Excited ako malaman kung kailan ko na pwedeng ilagay sa kulungan si Kim. Biro niya rin habang nilalakihan ang bukas ng pinto. Pasok ka, dun tayo sa sala. Nauna siyang lumakad at agad namang sumunod si Sean. Umupo sila sa sofa na magkaharap. Bago pa sila makapagsimula, biglang dumating ang mama niya na may dalang juice. Nagtimpla ako ng juice para sa inyong dalawa. Anito bago inilapag ang mga baso sa harap nila. Si mama ko nga pala. Pakilala niya. Umiti si Sean at bahagyang nahiya bago tumayo. Good morning po ma'am. Pasensya na po sa biglaan kong pagpunta. Sana po hindi ko kayo naabala. Ay, ayos lang. Ikaw ang lawyer ng anak ko, hindi ba? Ako nga pala si Melinda. Pwede mo akong tawagin tita. Sige po tita. O siya, mauuna na ako para makapag-usap na kayo. Paalam ng mama niya bago umalis. So, anong pag-uusapan natin? Panimula niya. Inilabas nito ang cellphone nito at may pinindot na kung ano roon. Inimbestigahan ko ng pinanggalingan ng video. Sabi niya. Una tong na-upload sa isang dummy account. Walang personal info. Anito habang inaabot sa kanya ang cellphone.
Halos lahat ng mga post niya tungkol sa'yo ay consistent na paninira over the years. Ibig sabihin, may personal na motibo. Nagulantang siya habang nag-i-scroll. Puro paninira nga. Napakarami ring edited pictures na pinapamukha siyang haggard sa mga event na dinadaluhan niya. At higit pa roon, may mahigit 1 milyong followers ang account na yon. May lead na ba kung sinong nasa likod ng account na yan? Oo, meron na. Is it Kim? O miling to? May kinuha itong envelope sa suitcase nito. Ito ang info tungkol sa taong naninira sa'yo. Agad niyang binuksan ng envelope. Nakalagay roon ang mga impormasyon. Sa gilid ng papel ay ang litrato ng isang babaeng nagngangalang Maribeth Agoncillo. Personal assistant siya ni Kim dati. Namukhaan niya ang babaeng yon. Minsan na niya itong nakita sa isang photoshoot kung saan naging katrabaho niya si Kim. Siya nga yun. Ilang beses ko na siyang nakitang nakasunod kay Kim. Based on my investigation, nasangkot siya noon sa unauthorized disclosure of confidential material na naging dahilan ng termination niya sa trabaho. Dahil may direct connection siya kay Kim, malinaw ang involvement niya sa pagpapalabas ng video. Nakausap ko na si Mrs. Agoncillo. Aminado siya na si Kim ang primary source ng video at siya ang nag-instruct kay Mrs. Agoncillo na i-upload yun. Tungkol sa iba pang post ng paninira sa'yo, lahat yan ay inorganize ni Kim. Siya ang nagbigay ng instructions at binayaran lang si Mrs. Agoncillo para gawin yun. Dahil doon, may malaking legal na pananagutan si Kim. This strengthens her ground sa pagsampan ng kaso. Napangiti siya at parang nabunutan ng tinik. Mabuti naman kung ganun. Thank you, Sean. Ngumiti siya. Ngumiti rin ito pabalik. I'm just doing my job. Pero salamat pa rin. Malaking tulong tong ginawa mo. Come on, I'm a lawyer. Trabaho ko to. Ako na ang bahala sa proseso para maihain to sa korte. Tsaka I know Kim personally. May naisip ako para makakuha pa ng mas matibay na ebidensya kung sakaling bumaliktad ang witness natin na si Mrs. Agoncillo. Kumunot ang noo niya. Kilala mo si Kim? Magkaano-ano kayo? Umiwas ito ng tingin. Magkaibigan kami dati. Anito, magkaibigan nga lang ba talaga? Parang duda siya roon. Ay, hindi ka ba malulungkot na tinutulungan mo kung masampahan siya ng kaso? Why would I? Hindi ako yung tipong nagtotolerate ng maling gawain. She did that to herself, kaya dapat lang na managot siya. Sigurado ka ba? Are you doubting me? Hindi. Umiwas siya ng tingin. Sarah Lavin, eyes on me. Hindi nga. Medyo nagulat lang ako na kakilala mo pala siya. Nagsiselos ka na magkaibigan kami dati? Ha? Baliw ka ba? Bakit ako magsiselos? Hindi naman kita gusto. Hey, wala namang personalan. Sasagot pa sana siya. Gusto niyang sabihin nagsiselos nga talaga siya. Pero biglang lumabas ang mama niya mula sa kusina. Mukhang katatapos lang nitong magluto. Tapos na ba kayo mag-usap? Opo tita, tapos na po. Uuwi na rin po ako. Anito sabay tayo, kaya tumayo na rin siya. Mamaya ka na umuwi, dito ka na kumain. Napahimas ito sa batok. Ay nako, nakakahiya po. Baka ayaw ni Sarah. Ha? Wala naman ako sinabi ah. Depensa niya. Bahagya siyang nahampas ng mama niya sa braso. Anak naman, huwag ka naman ganyan sa bisita mo. Ma, wala naman talaga. Mabuti pa, ikaw ang magyaya sa kanya. Doon muna ako sa kusina at ayusin ang mesa. Anito saka bumalik sa kusina. Agad niyang hinarap si Sean at sinamaan ito ng tingin. Attorney Rodriguez, dito ka na kumain. Nagluto si mama ng masarap na ulam. Since ikaw ang nagyaya, mas nakakahiyang tumanggi. Napailing siya. Ang galing mo talaga no? I think gusto ako ng mama mo. Ang tinutinu ko nung ako nasa bahay niyo. Tapos ngayon ikaw nandito sa bahay ko, ginaganyan mo ko. Natawa ito. I just love teasing you. Corny mo. Anya saka ito niligpasan at nagtungo na sa kusina. Naramdaman niya ang pagsunod ni Sean. Malugod na hinainan ng mama niya si Sean na parang anak nito. Kaunti na nga lang magtatampo na siya dahil ito pa ang inuna kaysa sa kanya. Pero naisip niya rin kung paano siya tinrato ng parang anak ng mga magulang ni Sean. Mukhang magkakasundo ang mga magulang nila. Habang kumakain sila ay naibahagi nila ang plano tungkol sa isasampa niyang kaso kay Kim. Nakahinga ng maluwag ang mama niya nang malaman na may sapat na ebidensya para ihain sa korte. Along with that, hindi rin naiwasan pag-usapan ang tungkol sa kanila. Sean boldly admitted that he likes her. Hiyang-hiya siya nang siya naman ang tanungin kung ganoon din ba ang nararamdaman niya. But of course, she could not answer it directly.
Sinabi niya lang that she's still in the stage of knowing him well. Totoo naman, hindi naman kasi pwedeng gusto mo agad ng isang tao. Well, gusto niya naman talaga. Ayaw niya lang munang i-entertain ang nararamdaman niya dahil may problema pa siyang kailangang resolbahin. Matapos ang tanghalian ay nagpaalam na si Sean. Hinatid niya ito sa pinto. Inulit nito ang pag-flying kiss habang paalis. Ang corny talaga ng mga trip nito, pero kinikilig din naman siya. Nang sumunod na araw ay nakatanggap siya ng message mula sa official account ni Kim. Magkita tayo sa Ikean Fine Dining. Ngayong araw din at 2 p.m. Anang mensahe. At bakit? Reply niya. May kinalaman to sa lawyer mo na si Sean Rodriguez. Reply rin ni Kim. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi niya alam kung anong naglalaro sa utak nito. Pero dahil tungkol nga iyon kay Sean ay nag-reply siya na pupunta siya. Eksaktong 2:00 ng hapon nang dumating siya sa fine dining restaurant sa isang VIP room na nireserve ni Kim para sa kanila. Natanaw niya agad si Kim na naghihintay sa kanya sa mesa. Akala ko hindi ka sisipot. Salubong nito habang may naglalarong ngisi sa labi. Umupo siya sa harap nito. Ano ba yun? Nakipagkita ka ba para magmakaawa na i-address ko ang kaso? Bungad niya. Bakit naman ako magmamakaawa sa'yo? I'm here to tell you something. Kahit na ano pang sabihin mo, matutuloy ang kaso at makukulong ka. You're really that confident na mananalo ka sa korte? May ipapakita ako sa'yo. May pinindot ito sa cellphone nito. Ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng message mula rito. Nag-send ito ng picture. Picture kung saan kasama nito si Sean sa isang restaurant. Nakaakbay si Sean kay Kim, habang si Kim ay nakahilig sa braso nito. Nalaki ang mga mata niya at hindi malaman ang dapat i-react. This must be fabricated. Hanggang saan ba kaya mong gawin para siraan ako ha? At isa pa, anong napapala mo sa pag-edit ng picture na magkasama kayo ni Sean? Nakakaawa ka, Sarah. Hindi mo alam? Anong hindi ko alam? Mas lalo siyang naguluhan. Ang alam niya ay magkaibigan sina Sean at Kim. Yun lang naman ang relasyon ng dalawa. Sean and I used to date way back in college. Mag-ex kami, Sarah. Ano? Ang hilig mo talagang mamulot na mga lalaking binasura ko na. Ano sabi mo? You think little of Sean. Basura lang ang tingin mo sa kanya? Oo, pinagsawaan ko na siya. Kaya basura na siya sa paningin ko. Sean is a respected lawyer. The way I look at you right now, you're more deserving of being called trash. Mataas lang ang confidence mo ngayon kasi akala mo tutulungan ka talaga ni Sean na mapabagsak ako. The reason I called you here is to tell you right in your face that Sean will never be good for you. Anong ibig mo sabihin? He's still head over heels in love with me. Ako pa rin ang gusto niya. At kung tatanggapin ko man siya, for sure he would come running back like a dog, Sarah. Kumuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Was she being set up again? Hindi niya maiwasang isipin na baka magkasabwat si Sean at Kim sa paninira sa kanya. At nagkukunwari lang ang lalaki na tutulungan siya. Pero ang totoo ay babalik na rin siya kapag nasa korte na sila. Mahal na mahal ako ni Sean. Kaya kung ako sa'yo, drop the case. Dahil for sure, he will purposely lose the case and let me win it. Mapapahiya ka lang at magiging kawawa. I trust him. Hindi niya gagawin yon. He will. Isang tawag ko lang sa kanya, siguradong babaliktad siya. Sean is not like that. Napayuko siya at pinigilan ng maiyak. I knew him better than you do. Bigla itong tumayo. Bahala ka na kung ayaw mong maniwala. Sinabi ko na dapat ko sabihin. Kung itutuloy mo pa rin ang kaso, then so be it. Magkita na lang tayo sa korte. Tinapunan siya nito ng isang mapang-insultong tingin bago tuluyang umalis. Naiwan siyang mag-isa sa mesa at gulong-gulo. Hindi niya namalayan ang haba ng oras ng pananatili niya roon bago siya nagpasyang puntahan si Sean. Alam niyang sa mga oras na yon ay nasa office ito. Natatakot siyang malaman ang totoo kapag nagharap sila. Pero hindi niya kayang palampasin ang araw na hindi ito nakakausap. Pagdating doon ay naibagsak niya ang pinto ng opisina nito. Hindi niya napigilan ang galit na namumuo sa dibdib niya. Sarah? Anito sa gulat na boses at nagtataka na nilapitan siya. Hindi mo sinabi na pupunta ka rito. May kailangan ka ba? Walang yaka. Agad niyang bungad rito. Kumunot ang noon nito. What? Anong ginawa ko? Sinungaling ka. Manluloko ka. Naglandas ang mga luha sa pisngi niya habang hinahampas ito sa dibdib. Sarah, calm down. Ano ba kasing ginawa ko? Nagkita kami ni Kim. Si Kim?
Ang sabi mo, kaibigan mo lang siya. She's your ex. Sarah, Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nakakatawa bang panoorin na nauuto mo ako sa mga matatamis mong salita? Nagsinungaling ka sa akin na kaibigan mo siya. Paano yung sinasabi mong tutulungan mo kung malinis ang pangalan ko? Paano yung sinabi mo sa akin na gusto mo ako? Ano? Kasinungalingan lang din ba lahat yon? Umiiyak niyang tanong. Napayuko ito. Mukhang tama nga siya. Ano? Hindi ka makasagot. So tama nga yung sinabi niya. ano pang sinabi niya bukod sa mag-ex kami? Sabi niya, mahal na mahal mo siya. Na kung sakaling tatanggapin ka niya pabalik, ay babalik ka na parang aso. You're still in love with her. Magkukunwari ka lang na tutulungan mo ako pero ang totoo, you will purposely lose the case and let her win. Nag-angat ito ng tingin. Ang mukha nito ay parang bata na napagbintangan. Inaamin ko, ex ko siya. Hindi ko sinabi yung totoo kasi ayoko na mag-isip ka ng kung ano. I just thought it doesn't matter. Kasi kung ano man yung sa amin noon, tapos na yun. You're my priority now, Sarah. Paliwanag nito. He doesn't look like lying, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Wala ka na ba talaga nararamdaman para sa kanya? Wala na ako nararamdaman sa kanya. Even before we broke up. Our relationship was toxic. Marami siyang nagawang bagay na halos ikasira ng image ko, Sarah. She's the worst. How could I still be in love with her after all that happened? Baka naman galit ka lang, pero ang totoo, you're still in love with her. Giit niya. Hindi niya alam kung ilang taon ang naging relasyon nito kay Kim. Pero sa tingin niya, si Sean ang tipong kapag nagmahal ay pangmatagalan. No, Sarah. Umiling to. Minahal ko siya. Pero may hangganan ng pagmamahal. Lalo na kung naaabuso ka na. Respeto na lang sa mga pinagsamahan namin ang meron ako sa kanya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung bakit ganun kabilis na lusaw ang galit niya nang makita ang takot sa mga mata nito. She can tell he was abused and there's trauma in it. Hinawakan nito ang kamay niya. Akong abogado mo. May obligasyon akong ipaglaban ka. Please trust me. I never lied about helping you nor liking you, Sarah. Totoong gusto kita. O siguro, mas magandang sabihin, mahal kita. Pumungay ang mga titig niya pero galit pa rin siya. Mahal mo ko? Mahal na mahal kita, Sarah. Please trust me. Kim just wants to provoke you. Nilinaw ko na sa kanya noon pa na ubos na ako sa kanya. Maniwala ka. I can't lose you, Sarah. You've been my dream ever since I met you. Mahirap sa akin magtiwala, Sean, dahil marami nang sumira nun. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, sige, pagkakatiwalaan kita. But if you ever break it again, hindi na kita kakausapin pa. Anya saka marahas na tinanggal ang kamay nito sa kamay niya at nilisan ng opisina nito. Ilang araw niya yung iniyakan. Hindi naman sila naging opisyal, pero pakiramdam niya kasi ay pinagtaksilan siya nito. Wala pa ngang sila, pero pakiramdam niya ay roon na rin matatapos yun. Naiintindihan niya naman kung bakit nagawa yun ni Sean. Pero nasasaktan lang talaga siya na may nakaraan ang taong sumira sa kanya at ang taong lubos na pinagkakatiwalaan niya. Hindi rin mawala sa isip niya ang posibilidad na baka matalo sila sa korte. But she has to trust him. Kailangan niyang maniwala. Sean is not someone who can lie about it. Gusto niyang panghawakan ng mga salitang binitiwan nito. Nang mga sumunod na linggo ay dumating ang araw ng hearing. Katabi niya si Sean habang nasa kabilang side naman si Kim at ang lawyer nito. Nang magsimula ang court session, kabadong-kabado siya. Samantalang si Sean ay seryoso at kalmado lang. Ipinakita ni Sean ang mga ebidensya mula sa dummy account na puno ng mga post na paninira sa kanya. May ipinakita rin itong mga screenshot na nagpapatunay na sa mismong account na yun nanggaling ang video. Pagkatapos ay ipinatawag ng hukom ang witness, ang dating assistant ni Kim. Kayo po ba ang nag-upload ng video na yon? Opo, ako po. Maaari niyo po bang ikwento kung bakit nangyari yon? Ang totoo po, inutusan lang po ako na i-upload ang video. Sino po ang nag-utos sa inyo? Nalaki ang mga mata niya nang dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Well, it seems that it was you. Buwelta ni Kim habang malawak ang ngisi. Napatayo siya. Hindi kita inutusan, ni hindi nga kita kilala. Depensa niya. Order! Usal ng judge sa bigla niyang pagsabad. Naramdaman niya ang paghawak ni Sean sa braso niya, kaya wala siyang nagawa kundi bumalik sa pag-upo. Inutusan po ako ni Miss Sarah Lavin na i-upload ang video. Gusto niyang ipakalat ko ang video para i-frame up si Miss Kim at sabihin siyang nagpakalat para siraan niya. Pagpapatuloy nito. Napailing siya at hindi makapaniwala.
May nakausap ka bang kampo ng depensa bago ka tumistigo ngayon? Tanong ni Sean. Mukhang hindi ito nagulat at tila inaasahan pa yon. Wala po. Binayaran ka ba para magsinungaling sa harap ng lahat? Mas lalo itong nanginig at halos hindi makatingin. Hindi po. Alam mo ba na maaari kang makulong dahil sa pagsisinungaling dito sa korte? Hindi na ito sumagot pa. Mukhang wala itong planong sabihin ng totoo. Your Honor, I have here the evidences that proves na binayaran ng kabilang kampo ang witness namin para magsinungaling. Wika ni Sean. Napaangat siya ng tingin kay Sean, ngunit mas kapansin-pansin ang gulat sa mukha ni Kim. May ipinakita itong mga larawan kung saan makikitang nag-aabot ng pera si Kim sa witness. And I also have screenshots where Kim admitted that she was the one behind all of this. That's fabricated. Nanginginig na sigaw ni Kim. Order in court. Mariing sigaw ng hukom habang bumabagsak ang martilyo. Your Honor, ipinasailalim po namin ang screenshot sa pagsusuri ng isang court-recognized forensic expert. Napatunayan po ng eksperto na ang mga screenshots ay hindi manipulado. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng hukom. Proceed. Lumapit si Sean at inabot ang dokumento sa korte. Nagtaas ng kamay ang abogado ni Kim. Objection. Screenshots are unreliable. Overruled. Putol ng hukom. Let him finish. Naglabas pa ng ilang evidence si Sean. Naroon ang video recording ng witness habang inaamin nito ang mga nagawa. Pumayag ang witness sa recording na yon kaya pwedeng gamitin sa korte. I still have this video, Mr. Concilio. Akala niyo ba kapag ninakaw niyo ang laptop ko ay mabubura niyo ang ebidensya? Lies! Sigaw ni Kim. Muling nagsalita si Sean. Your Honor, base po sa forensic findings, malinaw na una, totoo ang screenshots. Ikalawa, nagsisinungaling ngayon ang witness. At ikatlo, ang pag-amin ng akusado sa conversation namin ay kusang loob. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa courtroom. Dahan-dahang umupo si Sean. No further questions. Napapikit siya. Hindi niya in-expect na ganito pala kabigat ang tensyon sa courtroom. Pakiramdam niya tinatambon ng paulit-ulit ang dibdib niya. Makalipas ang ilang hearing sa mga sumunod na linggo, ay nahatulang guilty si Kim. Kasunod niyon ang parusang ipinato rito. Sinintensyahan ito ng 2 taong pagkakakulong at kailangan itong magbayad ng moral damages at exemplary damages. Wala itong nagawa nang agad itong pusasan ng pulis at dalhin sa custody ng mga ito. Hindi niya naiwasang malungkot habang pinapanood itong hinihilan ng mga pulis. Hindi naman kasi dapat humantong sa ganoon kung nag-focus na lang sana ito sa karir nito at hinayaan siya. Ilang sandali pa ay lumabas na rin sila ng courtroom. Sobrang gaan ng loob niya ngayon. Pakiramdam niya ay may tinik na nabunot sa lalamunan niya. Lumingon siya kay Sean na kasabay niya sa paglalakad. Lumingon din ito, para silang naglalaban ng tingin dahil walang nagsasalita. Thank you. Basag niya sa katahimikan. Huminto ito sa paglakad kaya napahinto rin siya. Hindi ka na ba galit sa akin? Anito, nagsusumamo ang mga mata. Sa buong proseso kasi ng kaso ay hindi nila pinag-usapan ang personal nilang nararamdaman. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi naman ako matagal magalit eh. Talaga? Sa totoo lang, dapat din ako mag-sorry sa'yo. Pinagdudahan ko ang katapatan mo bilang abogado. Sorry I shouldn't have doubted your loyalty. Nasaktan lang talaga ako. Sarah, your feelings are valid. Wala kang dapat na ihingi ng tawad kasi mali ko naman talaga. Hindi, mali ko talaga yun eh. Hindi lang pagiging abogado mo ang pinagdudahan ko, kundi ang nararamdaman mo sa akin. Hindi naman ako bulag at manhid para hindi maramdaman at makita na totoo ka sa akin. I'm really sorry, Sean. But I lied to you. Sinabi ko na kaibigan ko lang siya. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo. But you had reasons, and I understand that. Kung ako rin, kung malaman ko nagsinungaling ka sa akin, magagalit din naman ako eh. May mali pa rin ako. Sarah. Anito, natatawa na. Napahinto siya at hindi na iwasang mag-alala. What if he got turned off at ayawan na siya? Minsan lang may lalaki magkagusto sa kanya ng ganoon. Minsan lang din siya umibig ng lubos. Timbangan ba to kung sino ang mas may mali? Ayoko lang kasi na may sama ka ng loob sa akin. Sarah, look at me. Do I look upset? I'm happy na sa wakas ay tapos na ang kaso at mapapanatag na loob mo. Talaga? Yes. So please stop saying sorry. Instead, tumigil ito saglit at parang kabado pa. Can you be my girlfriend? Seryosong tanong nito habang puno ng pag-asa ang mga mata. Hindi niya na pinag-isipan ang magiging sagot dahil sigurado na siyang una pa lang.
Yes. Napasigaw ito at bigla na lang siyang binuhat at inikot. Nahampas niya ito sa braso habang natatawa. Bago pa siya mahilo ay ibinaba na siya nito. Masayang masaya ka ah. Anya, nahahawa na sa lawak ng ngiti nito. Siyempre naman, ang tagal ko kayang hinintay ito. Hinawakan nito ang kamay niya. Can we stay like this for a while? Oo naman. Don't worry, bibitiwan ko rin paglabas natin. Ha? Bakit? Ayaw mong holding hands tayo hanggang pag-uwi? You're a public figure. Kalilinis mo lang ng pangalan mo. Baka ibang isipin nila kapag nakita tayo sa publiko ng ganito. Humigpit ang hawak niya sa lalaki. The reason why she never tried to be in a relationship is because of her career. Mahirap makahanap ng lalaki maiintindihan ng career niya. Well, it seems that she already found him. I love you. Bigla niyang sabi sa lalaki. Kinikilig itong umiti. I love you too. More than you love me. Talaga lang ha? Sarah, I have something to tell you. Kumunot ang noo niya. Importante ba yan? Sasabihin ko na kung paano kita nakilala. Napakurap siya at naghalo ang kaba at excitement sa dibdib. Nagsimula ang relasyon namin ni Kim nung college pa kami. Magkaiba kami ng school. Madalas akong pumupunta sa university niya dahil yun lang ang pagkakataong magkasama kami. Sa panahong yun, nagsisimula na ako mag-alinlangan sa ugali niya. Palagi siyang may sinasabi tungkol sa ibang tao. Madaling mainggit kahit sa maliit na bagay. At madalas kanyang nababanggit. What? Ano namang sinasabi niya tungkol sa akin? Since you both studied at the same university, I think she admired you in a way that she didn't fully understand. Pero palagi nauunahan ng inggit kasi pakiramdam niya, dapat meron din siya ng mga bagay na meron ka noon. Ha? Ano namang ikinaiinggit niya sa akin? Naalala mo nung samali ko yung pareho sa SJU Annual Fashion Show nung college? Pilit niyang inalala ang araw na yon. Napakatagal na niyon pero malinaw pa rin sa isip niya. Ang alam ko, siyang nanalo ron at first runner-up lang ako. That's right. She won. Pero ikaw ang gusto ng lahat, Sarah. Just because of that? Ang petty naman niya. Lumala ang inggit niya sa'yo. She actually asked me to do something to ruin you. Bahagyang nalaki ang mga mata niya sa isiniwalat nito. Siyempre, hindi naman ako papayag, no? Masama yun. Pero tinakot niya ako na makikipag-break siya kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Kaya nagkukunwari na lang ako na naghahanap ng paraan para siraan ka. Ever since that day, I was secretly watching you from afar. Ewan ko. At first, I thought you were pretty. I actually had a crush on you. Pagkukwento pa nito, hindi na niya pinansin ang kagagahan ni Kim noon. Pagkos mas focus siya kung paano siya nagustuhan ni Sean during college days. Sayang at hindi niya ito nakilala noon pa. Nainis si Kim sa akin dahil parang wala naman daw akong ginagawa. She hated me to the core. Basura daw ako. Kaya siguro never pa kaming nag-kiss at sa tingin ko, kaya niya lang ako sinagot ay dahil natutulungan ko siya sa academics niya. Baliw ba siya? Bakit ganun ang takbo ng utak niya? Hindi niya naiwasang mainis. At dahil hindi raw kita kayang sirain, ako na lang daw ang sisirain niya. May pinalabas siyang mga edited na larawan na may kasama akong babae sa kama. Kumalat yun sa university ko at muntik na ako ma-expel. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipag-break. Dagdag nito na mas lalong ikinadurog ng puso niya. Walang sabi-sabi ay niyakap niya ito. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ni Kim sa isang lalaki na ang tanging intensyon lamang ay magmahal. I'm sorry that happened to you, Sean. Hindi mo na ulit mararanasan ang nangyari sa past mo. Ipinapangako ko na mamahalin kita sa paraang hindi ka na masasaktan pa. Yumakap ito pabalik. Thank you, Sarah. Pinapangako ko rin na I would protect and love you. Kung mangyari man ulit to, if ever someone tries to ruin you again, gagawin ko lahat to make them pay. Okay? Hindi niya maiwasang maluha. Sean, I love you so much. I love you more than you love me, Sarah. Love should be built on care and trust. Yun ang tinatatak niya sa isip niya. Kasi kung wala ang isa sa mga yon, hindi natin alam na may masasaktan na pala tayo o may nasisira na pala tayo. Minsan may mga uri ng pagmamahal na hindi talaga para sa'yo. Love that manipulates, that uses you for someone else's gain, and never truly intends to care. She pitied Sean for having known that kind of love before, for having been hurt by it. But then there's love that's free, love that lets you breathe, love that gives without demanding, love that doesn't weigh heavy on the chest. Ganoon dapat ang pagmamahal, maluwag, mahinahon at hindi masakit.
At yun ang pagmamahal na handa niyang ibigay rito. She will love him fully, freely, and sincerely on her own terms. A few years later, nagpakasal sila. Simpleng selebrasyon pero ang damdamin nila ay malayo sa pagiging simple. Dahil araw-araw ay mas minamahal nila ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!